mga bagay na nakita ng mga mangingisda. Welcome sa Arvin Polo TV. Hindi lamang mga isda ang maaring makita ng mga mangingisda sa dagat, kundi pati na rin ang iba't iba pang mga bagay na talaga namang ikakagulat mo. Ang mga bagay na ito ay karaniwang nasasaksihan ng mga mangingisda at nagdudulot ng interes sa maraming mga tao. Dahil dito ay nagiging paksa ito ng mga usapan tungkol sa mga bagay na nakatago sa ilalim ng dagat. Ngunit ano kaya ang mga bagay na kanilang nakita? Kaya naman, sa video na ito ay aalamin natin ang mga bagay na nakita ng mga mangingisda. Kaya naman, simulan na natin. Number 1, St. Elmo's Fire. Ang St. Elmo's Fire ay isang kakaibang liwanag na makikita sa matutulis na bagay tulad ng mga dulo ng barko, tuktok ng simbahan at mga dulo ng eroplano. Nangyayari ito kapag may malakas na electric field sa paligid. Pinangalanan ito mula kay St. Elmo, ang patron saint ng mga seafarers, dahil madalas itong makita sa dagat. Ang liwanag na ito ay nagaganap kapag ang hangin sa paligid ng matutulis na bagay ay nagkakaroon may kuryente. Nagkakaroon ng kulay blue o lilac na liwanag. Kadalasang nangyayari ito sa panahon ng thunderstorms, pero hindi ito konektado sa kidlat. Ang electric field na sanhi nito ay malakas, pero hindi sapat para magdulot ng malaking kidlat. Noong unang panahon ay mga seafarers ang unang nakapansin sa St. Elmo's Fire. Para sa kanila, ito ay magandang palatandaan mula sa kanilang patron saint. Maraming kwento mula sa mga marino sa Mediterranean Sea ang naglalarawan ng liwanag na lumilitaw sa tuktok ng kanilang mga barko sa gitna ng bagyo. Nakikita nila ito bilang proteksyon at gabay. Subalit, sa makabagong panahon, ang St. Elmo's Fire ay ipinaliliwanag bilang isang corona discharge. Ito ay isang uri ng electric discharge na nangyayari sa matutulis na bagay. Nangyayari ito kapag ang electric field sa paligid ng bagay ay sapat na malakas upang mag-ionize ng hangin, pero hindi sapat para magdulot ng malaking spark o kidlat. Ang resulta ay tuloy-tuloy na liwanag na nagmumula sa matutulis na bagay na nagiging sanhi ng mystical glow. Pero sa mga eroplano ay madalas na nakikita ang St. Elmo's Fire sa mga dulo ng pakpak at nose cone habang lumilipad sa gitna ng bagyo o sa lugar na may mataas na electric fields. Ang mga piloto at crew ay madalas na nag-uulat ng ganitong liwanag na nagbibigay ng nakakamanghang view habang nasa ere sila. Bagamat tila mahiwaga at nakakatakot, ang St. Elmo's Fire ay hindi delikado sa mga tao o sa mga sasakyang pandagat at panghimpapawid. Ito ay resulta lamang ng natural na electric phenomena na nangyayari sa ilalim ng partikular na kondisyon. At ang presensya ng St. Elmo's Fire ay maaaring magbigay ng warning sa paparating na malakas na panahon o mataas na electric fields na maaaring magdulot ng mas delikadong kondisyon tulad ng kidlat. Number 2. Fish with a human face. Ang mga isda na may mukha ng tao ay isang kakaibang nilalang na kinagigiliwan ng maraming tao sa buong mundo. Kahit na bihira, ang mga isdang ito ay naging paksa ng maraming kwento at alamat. Sa ilang kultura ay pinaniniwalaan sila na nagdadala ng swerte o malas, habang sa iba naman sila ay itinuturing na kakaibang nilalang na dapat pag-aralan. Samantala, isang sikat na halimbawa ng isda na may mukha ng tao ay ang carp fish, na makikita sa iba't ibang bahagi ng Asia, lalo na sa Japan at China. Ang mga isdang ito, na kilala rin bilang koi sa Japan, ay may kakaibang marka sa kanilang mga ulo na parang mukha ng tao. Ang mga markang ito ay kadalasang kahugis ng mata, ilong at bibig, kung kaya't nagmumukha silang may mukha ng tao. Sa Japan, ang koi fish ay simbolo ng lakas, pagtitiyaga at swerte. Ang mga isdang ito ay inaalagaan sa mga special pond at itinuturing na bahagi ng sining at kultura ng bansa. Ang mga koi na may kakaibang marka, lalo na ang mga may mukha ng tao, ay pinahahalagahan at maaaring ibenta sa mataas na halaga. Ang pagkakaroon ng koi na may mukha ng tao ay itinuturing na bihirang biyaya at madalas na pinagkakaguluhan ng mga collectors at hobbyist. Bukod sa koi fish, ay may iba pang uri ng isda na nagpapakita rin ng ganitong katangian. Ang mga isda mula sa pamilya ng cichlid na matatagpuan sa mga lawa ng Africa ay minsan ding may mga marka na parang mukha ng tao. Ang mga isdang ito ay kilala sa kanilang makulay na katawan at komplikadong mga pattern na minsan ay kahawig ng mukha ng tao. Ngunit, ang paliwanag ng mga scientist sa likod ng mga isda na may mukha ng tao ay nakabatay sa genetics at evolution.
Ang mga marka na parang mukha ng tao ay maaaring resulta ng natural selection at mutation. Ang mga isda na may kakaibang mga marka ay maaaring mas malaki ang chance na makaligtas at magparami kung kaya't naipapasa ang kanilang natatanging katangian sa susunod na mga henerasyon. At kahit mayroon ng mga scientific explanation, ang mga isda na may mukha ng tao ay patuloy na nagbibigay ng misteryo at kagandahan sa maraming tao. Number 3, terrifying parasite. Ang mga mangingisda ay madalas makakita ng kakaibang mga nilalang sa dagat, pero may ilan sa mga ito na talaga namang nakakatakot. Isa na rito ang mga parasites na naninirahan sa mga isda. Hindi lang sila nakakatakot tingnan, kundi pati na rin ang kanilang epekto sa mga isda at tao. Isa sa mga kilalang halimbawa ay ang Cymothoa exigua o tongue-eating louse. Ang parasite na ito ay pumapasok sa bibig ng isda at kumakapit sa dila. Sinisip-sip nito ang dugo mula sa dila ng isda hanggang sa matuyo at mawala ito. Pagkatapos, ang parasite na ang nagiging bagong dila ng isda, kumakapit sa natitirang bahagi ng dila at kumikilos na parang tunay na dila ng isda. Kaugnay din nito, ang Cymothoa exigua ay kadalasang makikita sa tropical at subtropical water lalo na sa baybayin ng Amerika mula California hanggang Ecuador. Kahit nakakatakot ang itsura nito ay mas malala pa rin ang epekto nito sa isda dahil nagdudulot ito ng malnutrition, pagbaba ng timbang at minsan ay kamatayan ng isda. Nahihirapang kumain ang isda dahil ang parasite ang kumakain ng ilang bahagi ng pagkain nito. Bukod sa Cymothoa exigua ay may iba pang mga parasites na nakakatakot sa mga mangingisda. Halimbawa, may mga isopod at copepod na nagdudulot ng iba't ibang sakit sa mga isda. Ang mga parasites na ito ay nagdudulot ng mga sugat, infection at iba pang problema na nagpapahirap sa buhay ng isda. Ang ilang parasites na ito ay nagdadala ng bakterya at virus na nagdudulot ng mas malalang sakit na pwedeng magresulta sa pagkamatay ng maraming isda sa isang lugar. Subalit hindi lang nakakatakot ang mga parasites na ito dahil sa kanilang itsura, kundi dahil din sa posibleng epekto nila sa kalusugan ng tao. At kahit bihira ay may mga tao pa rin na nahawahan ng parasite mula sa pagkain ng hilaw na isda. Ang ilang parasite na ito ay nagdudulot ng mga sakit na mahirap gamutin at nagdadala ng malaking panganib sa kalusugan ng tao. At upang maiwasan ang ganitong mga insidente ay mahalaga ang tamang pagproseso at pagluluto ng isda. Iwasan ang pagkain ng hilaw na isda lalo na kung hindi tiyak ang pinanggalingan nito. Number 4, giant goldfish. Ang giant goldfish na nahuli ng mga mangingisda ay isang nakakagulat na pangyayari na nagdulot ng interes sa marami. Karaniwang kilala ang mga goldfish bilang maliliit na alagang isda sa mga aquarium, pero sa tamang kondisyon ay maaari silang lumaki ng sobra-sobra. Ang goldfish ay nagmula sa wild carp na galing China mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Sa kanilang natural na tirahan ay maaaring lumaki ang mga goldfish ng 3 beses kaysa sa karaniwang goldfish sa aquarium. Kapag napunta sila sa malalaking lawa o ilog, ay may sapat na space at pagkain para lumaki sila ng husto. Samantala, may ilang dahilan kung bakit lumalaki ng labis ang mga goldfish sa natural na kapaligiran. Una, ang mas malalawak na anyong tubig ay nagbibigay ng sapat na space para lumaki sila. Pangalawa, mas marami at mas sariwa ang pagkain sa kalikasan kumpara sa artificial na pagkain sa aquarium. Ang combination ng mas malaking space at masaganang pagkain ay nagtutulak sa kanilang paglaki ng sobra. Bagaman kahanga-hanga ang laki ng mga giant goldfish, ay may mga panganib na dala ang kanilang presensya sa mga local ecosystems. Ang mga goldfish ay itinuturing na invasive species na maaaring makasira sa natural na balanse ng kapaligiran. Kilala sila sa pagkain ng maraming halaman at insekto na nagiging sanhi ng pagbaba ng populasyon ng iba pang species at pagkasira ng tirahan. Bukod dito, ang kanilang paggalaw sa ilalim ng tubig ay maaaring magdulot ng pagkagulo ng sediment na nakakaapekto sa quality ng tubig. Karagdagan pa, may giant dokumentadong kaso din ng giant goldfish na nahuli sa iba't ibang bahagi ng mundo. Halimbawa, noong 2013 ay isang mangingisda sa Lake Tahoe, USA, ang nakahuli ng isang 4.2 kilograms na goldfish. Sa Canada naman noong 2021 ay isang giant goldfish na halos kasing laki ng isang bata ang natagpuan sa Hamilton Harbor.
Number 5, the rarest lobster. Ang pinakamailap na lobster na nahuli ng mga mangingisda ay nagdulot ng malaking ingay sa kanilang komunidad at sa mga scientist. Ang lobster na ito, na kilala bilang albino lobster, ay isa sa pinakabihirang uri na matatagpuan sa mga karagatan. Ang kulay nito ay ganap na puti dahil sa kawalan ng melanin, ang pigment na nagbibigay ng karaniwang blue, green at brown na kulay sa mga karaniwang lobster. Tinatayang isa lamang sa bawat 100 milyong lobster ang nagiging albino, kaya napakabihirang mangyari ito. Ang albino lobster ay hindi lamang kakaiba dahil sa kanyang puting kulay, kundi dahil din sa implikasyon nito sa pag-aaral ng genetics at kalikasan ng mga lobster. Dahil sa kawalan ng melanin ay mas madali itong makita ng mga predator dahil wala itong natural na camouflage na tumutulong sa ibang lobster para hindi makita. Bihirang mabuhay ng matagal ang mga albino lobster sa wild dahil madali silang natutuklasan ng mas malalaking isda at iba pang mga predator. Bukod sa albino lobster ay may iba pang uri ng bihirang lobster na minsan ay nahuhuli rin ng mga mangingisda. Kasama dito ang mga blue lobster na tinatayang isa sa bawat 2 milyong lobster. Ang mga blue lobster ay may natatanging kulay dahil sa genetic mutation na nagiging sanhi ng sobrang produksyon ng crustaceanin, na isang protein na nagbibigay ng bright blue na kulay. Mayroon din mga orange at calico lobsters na bawat isa ay may kanya-kanyang bihirang genetic traits na nagbibigay ng kakaibang kulay sa kanilang shell. Ang pagkakahuli ng mga bihirang lobster ay kadalasang nagdudulot ng malaking interes mula sa mga aquarium at mga scientific institutions. Maraming bihirang lobster ang hindi ibinebenta kundi ipinapadala sa mga aquarium para sa pag-aaral at proteksyon. Ang ilan ay ginagamit sa mga breeding program upang mapalawak ang kaalaman tungkol sa kanilang genetics at subukang paramihin ang kanilang uri. Number 6, giant turtle. Ang higanting pagong o giant turtle ay isang malaking hayop na madalas nababanggit sa mga kwento at ulat ng mga nakakita. Maraming tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagsasabing may nakita silang napakalaking pagong. Ang dalawang pinakakilalang uri ng higanteng pagong ay ang Aldabra giant tortoise at Galapagos tortoise. Ang Aldabra giant tortoise at Galapagos tortoise ay dalawa sa pinakamalaking uri ng pagong. Ang mga ito ay tumitimbang ng higit sa 250 kilograms at nabubuhay ng higit sa 150 years. Ang Aldabra giant tortoise ay makikita sa Aldabra Atoll sa Seychelles, samantalang ang Galapagos tortoise naman ay makikita sa Galapagos Islands sa Ecuador. Samantala, ang mga higanting pagong ay mabagal at tahimik mamuhay. Kumakain sila ng mga halaman, damo at prutas. Dahil sa kanilang laki, ay kailangan nila ng malaking space para gumalaw at makahanap ng pagkain. Mabagal din ang kanilang metabolism kung kaya't nabubuhay sila ng matagal. Kadalasan ay nagpapahinga din sila para makatipid ng energies. Bukod sa mga kilalang uri ng higanteng pagong, ay may mga ulat din ng mga taong nakakita ng giant turtle sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Asia ay may mga kwento ng higanteng pagong na lumalangoy sa mga ilog at lawa. Ang ilan sa mga nakakita ay nagsasabing ang mga pagong ay may haba na umaabot sa mahigit 3 meters. Dagdag pa rito, ang mga ulat ng sightings ng giant turtle ay nagdudulot din ng kontrobersya. Ang ilan ay maaaring nagkamali lamang ng pagkilala sa ibang hayop o gawa-gawa lamang, pero patuloy pa rin ang pananaliksik para malaman ang katotohanan. Ang mga scientist ay naghahanap ng ebidensya tungkol sa mga sinaunang higanteng pagong na maaaring nanirahan sa mga lugar na ito noon. Sa kabila nito, ang mga higanteng pagong ay mahalaga din sa kanilang kapaligiran. Ang kanilang pagkain at paggalaw ay tumutulong sa pagpapalaganap ng mga halaman at pagpapanatili ng balance ng kalikasan. Sa Galapagos Islands, ang mga pagong ay tumutulong sa pagpapanatili ng iba't ibang uri ng halaman at hayop. At kung mawawala sila ay maaaring maapektuhan ang buong ecosystem. Subalit kahit malalaki at matibay ang mga higanteng pagong ay nanganganib na rin sila dahil sa mga tao at sa pagbabago sa kapaligiran. Number 7. Unexplained sounds. Ang mga unexplained sounds sa dagat ay isa sa mga bagay na patuloy na pinagtutuunan ng pansin ng mga scientists. Ang mga tunog na ito ay nagmumula sa malalim na bahagi ng karagatan at may iba't ibang uri.
Ilan sa mga pinakasikat na unexplained sounds ay ang bloop, Julia, slow down, whistle at upsweep. Ang bloop ay isang kilalang tunog na naitala ng National Oceanic and Atmospheric Administration noong 1997. Napakalakas ng tunog na ito at narinig ng mga devices na nasa mahigit 5,000 kilometers ang layo sa isa't isa. Maraming teorya ang lumabas tungkol dito. May nagsasabing galing ito sa isang malaking hayop sa dagat, tulad ng isang higanting pusit o isang hindi pa natutuklasang nilalang. Pero may iba rin na naniniwala na ang bloop ay mula sa pagbasag ng yelo sa mga glacier. Gayun din, ang isa pang misteryosong tunog ay ang Julia na narinig noong 1999. Tumagal ito ng halos 15 minutes at natukoy na nagmula sa southwestern part ng Atlantic Ocean. Tulad ng bloop, ay hindi pa rin tiyak kung saan nagmula ang Julia, pero maaaring ito ay dulot ng isang malaking iceberg na nagkapira-piraso. Karagdagan pa dito, ang slowdown ay isa pang tunog na unang narinig noong 1997. Tumagal ito ng 7 minutes at unti-unting bumagal na parang galing sa isang bagay na gumagalaw sa ilalim ng tubig. May nagsasabi na baka ito ay mula sa isang malaking iceberg na dumadaan sa seafloor, pero wala pang katiyakan tungkol dito. Samantala, ang whistle at upsweep ay iba pang halimbawa ng unexplained sounds. Ang whistle ay narinig noong 1997 at parang tunog ng isang sipol, habang ang upsweep naman ay serye ng malakas na tunog na pataas at pababa ang tono na naririnig mula pa noong 1991. Ang upsweep ay karaniwang naririnig tuwing spring at autumn season, pero hindi pa rin alam kung bakit. Ngunit ang lahat ng tunog na ito ay nagpapakita kung gaano pa kaunti ang alam natin tungkol sa ilalim ng karagatan. Maraming teorya ang lumabas para ipaliwanag ang mga tunog, pero marami pa ring tanong at haka-haka. Ang mga unexplained sounds sa dagat ay nagpapakita ng posibilidad ng mga hindi pa natutuklasang nilalang o proseso sa ilalim ng tubig na hindi pa natin nauunawaan. Patuloy din ang mga pag-aaral para masagot ang mga katanungan tungkol sa mga tunog na ito. At habang umuunlad ang technology sa pag-monitor ng mga tunog sa dagat, ay mas nagkakaroon tayo ng mas malinaw na impormasyon. Number 8. Herring King. Ang herring king na kilala rin bilang oarfish ay isang malaking isda na bihirang makita dahil naninirahan ito sa malalim na bahagi ng dagat. Mahaba at makinis ang katawan nito na umaabot ng hanggang 11 meters o higit pa ang haba, kung kaya't tinawag itong sea serpent ng mga sinaunang manlalayag. Ang katawan nito ay kulay silver na may matingkad na pulang palikpik sa ulo at likod na tila isang nilalang mula sa alamat. Samantala, unang natuklasan ang herring king noong kalagitnaan ng 18th century. Sa loob ng maraming taon ay nanatiling misteryo ang kanilang buhay dahil bihira silang makita sa ibabaw ng dagat. Karaniwang naninirahan ang herring king sa lalim na mula 200 hanggang 1,000 meters, kung kaya't hindi ito madaling makita ng mga mangingisda at mananaliksik. Ngunit kapag umaakyat ito sa mababaw na tubig, ay nagdudulot ito ng malaking interes at tanong mula sa mga locals at eksperto. Gayun din, maraming teorya kung bakit umaakyat ang herring king sa mababaw na tubig. Isa sa mga paniniwala ay nagsasabing senyales ito ng paparating na lindol o kalamidad. Bagamat walang sapat na ebidensya para patunayan ito, ay maraming ulat ang nag-uugnay sa paglitaw ng herring king sa mga nagdaang sakuna, lalo na sa Japan. Ayon sa mga kwento, ang paglitaw ng herring king ay isang babala mula sa kalikasan na may malaking pagbabago o sakuna na paparating. Bukod dito, ang isa pang kahangahangang katangian ng herring king ay ang kanilang kakayahang maglabas ng liwanag mula sa kanilang katawan, na tinatawag na bioluminescence. Ang bioluminescence ay isang chemical reaction sa loob ng kanilang katawan na naglalabas ng liwanag. Malaki ang naitutulong nito sa kanilang pamumuhay sa madilim na bahagi ng dagat, kung saan kailangan nila ng liwanag upang maghanap ng pagkain at umiwas sa mga mandaragit. Ngunit sa kabila ng kanilang kakaibang hitsura at misteryosong katangian, ang herring king ay hindi mapanganib sa mga tao. Kumakain sila ng maliliit na plankton at crustacean at wala ring kakayahang manakit ng malalaking nilalang o tao. Number 9. Live grenade. Noong July 2023 ay isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa isang maliit na bayan sa baybayin ng Pilipinas.
Habang abala sa pangingisda ay nakatagpo ang isang grupo ng mga mangingisda ng isang buhay na granada. Mabilis na kumalat ang balita at nagdulot ng takot sa mga tao. Habang naglalayag ang mga mangingisda ay may napansin silang kakaibang bagay na nakalutang sa tubig malapit sa kanilang lambat. Sa una ay inakala nila na ito ay isang lumang metal na bagay lamang. Ngunit nang suriin nila ito ng mabuti ay natuklasan nilang ito pala ay isang granada. Dahil sa takot at pagkabigla ay dinala nila ang granada sa pampang at agad na inireport sa mga pulis. Dahil dito ay agad namang tumugon ang mga pulis at nagpadala ng mga eksperto sa lugar. Kinordon nila ang lugar kung saan natagpuan ang granada upang maiwasan ang anumang aksidente. Inilikas din ang mga tao na malapit sa lugar bilang pag-iingat. Sa tulong ng mga eksperto ay matagumpay na na-deactivate ang granada nang walang nasaktan o nasira. Ayon sa mga autoridad, ang granada ay posibleng naiwan mula pa noong panahon ng digmaan at marahil noong World War II. Dahil naging lugar ng labanan ng Pilipinas noong digmaan ay hindi malayong may mga natitirang pampasabog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang insidente ay nagpapaalala sa mga tao na maging mapagmasid at agad na mag-ulat sa mga pulis ng anumang kahina-hinalang bagay na kanilang makita. Dahil sa insidenteng ito ay mas pinaigting ng mga autoridad ang kanilang kampanya sa kaligtasan ng publiko. Nagsagawa sila ng mga seminar at workshop upang turuan ang mga tao kung paano makikilala at ligtas na i-report ang mga ganitong bagay. Ang insidente ay nagpapaalala sa lahat ng kahalagahan ng tamang paghawak at pag-uulat ng mga natitirang pampasabog. Sa kabilang banda ay pinuri rin ang mga mangingisda dahil sa kanilang mabilis na pag-aksyon at tamang pag-uulat sa mga pulis. Dahil sa kanilang responsabling pagkilos ay maraming buhay ang nailigtas. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng kaalaman at kahandaan sa ganitong mga sitwasyon. Number 10, deer antlers. Ang mga deer antlers na nahuli ng mga mangingisda sa kamera ay isang kakaibang pangyayari na nagbigay ng kakaibang karanasan sa kanila. Ang mga antlers ay bahagi ng katawan ng mga lalaking usa na ginagamit nila sa pakikipaglaban para sa teritoryo at kapareha. Ang makita ang mga antlers sa isang lugar na hindi inaasahan tulad ng isang lawa o dagat ay talagang nakakagulat at nagdudulot ng maraming tanong. Sa insidenteng ito, ang mga mangingisda ay naglalatag ng kanilang lambat sa isang malaking lawa. Habang ginagawa nila ito, ay may napansin sila na isang bagay na tila kakaiba at mabigat. Noong una, ay inakala nilang ito ay isang malaking isda o basura. Ngunit nang hinila nila ito papunta sa bangka, ay nakita nila na ito ay isang pares ng malalaking antlers ng usa. Agad nila itong kinuhanan ng larawan. Dahil dito ay may iba't ibang teorya at haka-haka ang lumitaw mula sa mga eksperto at mga taga roon. Una ay maaring ang mga antlers ay mula sa isang usa na nalunod sa lawa at unti-unting naagnas ang katawan kung kaya't tanging ang matitibay na bahagi tulad ng mga antlers lamang ang natira. Samantala, ang isa pang teorya ay nagsasabi na maaaring ang mga antlers ay dinala ng mga ilog na dumadaloy sa lawa. Ang mga ilog ay maaaring magdala ng iba't ibang bagay mula sa kagubatan, kasama na ang mga patay na hayop o mga bahagi nito. Ang malalakas na agos ng tubig, lalo na kapag tag-ulan o may baha, ay kayang magdala ng mabibigat na bagay tulad ng mga antlers papunta sa lawa. Subalit may nagsabi rin na maaaring ang mga antlers ay bahagi ng ritual o tradisyon ng mga sinaunang tao sa lugar. Ang mga sinaunang kultura ay kilala sa paggamit ng mga bahagi ng hayop sa kanilang mga seremonya at ritual at posible na ang mga antlers ay iniwan o itinapon sa lawa bilang bahagi ng ganoong gawain. Ang ganitong mga teorya ay nagbibigay ng dagdag na misteryo sa insidente. Bukod dito, may mga kwento rin mula sa mga lokal na mangingisda na nagsasabing hindi ito ang unang pagkakataon na may mga kakaibang bagay na nahuhuli sa kanilang mga lambat. May mga ulat rin ng iba't ibang bagay tulad ng mga sinaunang kagamitan, bahagi ng mga barko at mga buto ng iba't ibang hayop.